si Binibining Sheila Amoras and Brad. Ako naman si Binibining Fatima Carpalba. At ako naman si Ginoong Kenneth H. Griharte. At ako naman si Janice Villalina. Kami ang inyong magiging guro sa araw na ito. Bago tayo magsimula sa ating panahon ngayong araw, ay simulan natin ito sa isang panalangin sa pamamagitan ng isang video presentation. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Muli, magandang araw sa lahat. May lumiban ba sa ating klase? Mabuti naman kung gano'n dahil walang lumiban sa ating klase, kaya bigyan ng palakpak ang sarili. At ngayon, dadako tayo sa ating altutunin sa araw na ito. Hayaan mo kayo na bumuo ng 4 na altutunin. Kaya ay kailugan dahil itaas lamang ang ng kamay kapag gusto mo sumagot. Ay naman kay Binibining Asyana, lumapit lang po at focus sa loob ng klase. At ay naman kay Binibining Fatima, iwasan ang pakikipag-usap sa katabi. At panghuli, ay naman kay Ginoong Raymond, maging aktibo sa loob ng klase. Nanawaan mo class ang ating alitutunin? At kung talagang nakinig kayo sa ating nakarang diskusyon, tungkol saan ang ating pinag-aralan? Ginoong Darren? Okay, ayon kay Ginoong Darren, ang ating paksang pinag-aralan ay tungkol sa tula. Magbigay naman ng mga manunulat na nagpapakahulugan sa tula. Ginoong Raymond? Okay, ayon kay Ginoong Raymond, isa si Patrocinio Villafuerte. May iba pa ba? Iba naman Ginoong Darren? Okay, tama. Diego Edri Galado. Meron pa ba? Okay, at ang pamuli ay si Olian Cruz Balmasiga. Palakpakan niyo mga sarili. Upang maging aktibo kayo sa ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad. Ito ay tatawagin nating hulaan mo. Para sa ating panuto, hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. At ang bawat pangkat ay pipili ng isang representante o representative na pupunta dito sa harapan. Kayo ay paunahan lamang sa pagsagot at kung sino ang naging tama o sino ang naging tumpak ang sagot, sila ang tatanghaling panalo. Maliwanag ba, class? Kung wala ng katanungan, pumunta na dito sa harapan ang mga representante. Okay, para sa ating unang katanungan. Handa na ba? Ang unang tanong ay, sino ang tinaguriang ama ng palimbagang Pilipino? Nauna ang Group 1. Ano ang iyong sagot? Okay, tama. Thomas Pinpin. Ang Group 1 ang nakakuha ng unang puntos. Dadako naman tayo sa pangalawang tanong. Para sa pangalawang tanong, sino ang may akda ng obra maestrang may pamagat na Florante at Laura? Nauna naman ang Group 2. Ano ang iyong sagot? Okay, tama. Francisco Balagtas Baltasar. Kayo naman ang nakakuha ng pangalawang puntos. Dadako naman tayo sa pangatlong katanungan. Ang tanong ay, ito ay tinaguri ang pinakamasamang batas sa Pilipinas sapagkat pinagbabawal nito ang pagsulat at pagsalita ng anumang nagtataguyod sa kasarinlan ng Pilipinas. Group 3, anong iyong sagot? Tama ba? Ang kanilang sagot ay Batas Bilang 292. At tama ang iyong sagot. Magaling at ang bawat pangkat ay nakakuha ng tig-1 puntos. Kaya bigyan ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. May ideya ba kayo kung anong tatalakay ngayong umaga? Ginoong Darren, may ideya ba kung anong tatalakay natin ngayong umaga? Mahusay. Ayon kay Darren, ang tatalakay natin ngayong umaga ay patungkol sa kasaysayan
Ngayon, dumako na tayo sa panibagong paksa. Ito ang kasaysayan ng panulaang Pilipino. Panahon bago dumating ang mga Kastila. Mula simula hanggang 1565. Ang mga simbolong ito ay nakasulat sa mga dahon, kawayan, at balat ng mga punong kahoy. Na ang gamit naman sa pag-ukit ay ang mga matutulis na bato at kahoy. Mayroon na ring panitikan na pasalita ang mga sinaunang tao. Ang panitikang pasalita ay may anyong panulaan, tuluyan at dula. Upang matatak sa inyong isipan kung paano nila inuukit sa mga, halimbawa sa kawayan, ang mga salita na maaaring nilang ipabatid sa mga anak nila, mga kamag-anak. Ito yung ginagawa nila. Inuukit nila ito sa kawayan. Halimbawa ko lang ito. Itong simbolong ito ay A, I, U, U. Ito, A, I, U, U. Nan. At ang ginagamit nilang pangukit dito ay itong bato. Na pangukit nila para mas malinaw sa kanila. Maring ding kahoy na pangukit o bato. Kung ano lamang yung available sa kanilang kapiligiran. At ang ginagamit nilang wika dito ay baybayin na dapat nating i-preserba at patuloy na pag-aralan na dapat matutunan at may pagmalaki ng susunod na generasyon na natutunan ko ito dahil yaman ito ng aking bansa. At nabanggit ko nga, ang panitikang pasalita ay may anyong panulaan, tuluyan at dula. At magpupokus lamang tayo sa anyong panulaan. At ang panulaan ay binubuo ng mga bugtong, salawikain at kasabihan. Alaisipan, tanaga, tulang pambata, bulong, awiting bayan, epiko. Ngayon, alam kong pamilyar naman kayo sa bugtong. Ngayon, tatanungin ko, magbigay ng halimbawa ng bugtong. Ginong Daril. Mahusay, ayon kay Ginong Daril, may binigay siyang halimbawa. Ito ang isda ko sa Maribeles na sa loob ang kaliskis. Nang sagot daw ay sili. Mahusay. Bigyan ng 5 bagsak si Ginoong Daril. Naunawan ba klas kung ano ang ating mga mahalagang impormasyon na sa panahon bago dumating ang mga Kastila mula simula 1565. Ulitin ko, ang pasalitang panitikan ay may 3 anyo. Ito ang panulaan, tula at dula. Panahon ng Kastila 1565 hanggang 1872. Layunin na palaganapin ang Katolisismo at kanilang imperialismo sa ngalan ng krus at espada. At ang bansang nanakop ay ang yung bansang Espanya. At nanguna sa ekspedisyong ito ay si Ferdinand Magellan na namatay sa Mactan o pinaslang ni Lapu-Lapu sa Mactan. Nanatili ang mga uri ng tula, ang himig ay naging makareliyon. Dito nagumpisa ang mga romansang metrikal at korido. Umusbong ang Ladino. Ang Ladino ang mga nagsasalita ng magkasamang wikang Kastila at Tagalog, at base sa aking pananaliksik, maaari nating ihambing ito sa mga taong nagsasalita ng Tagalog at Ingles. Maaaring itawagan sa short term na Taglish, Tagalog at Ingles, na base sa aking pananaliksik. At kilala rin naman natin ang mga taong nakilala sa panahon ito. Tomas Pinpin, tinaguri ang ama ng palimbagang Pilipino. At si Tomas Pinpin rin ay isang kilalang manunulat na Ladino na sumusulat ng wikang Kastila at Tagalog. Jose de la Cruz, o may pin name na Jose Sisio. Dahil
binansagang siyang osensisyo sapagkat yung nagpapagawa sa kanya ay pinababayad niya ng sisyo kapalit ng kanyang trabaho. Tinaguriang siyang hari ng mga Makata. Guro siya ni Francisco Balagtas sa pagsulat ng tula. Francisco Balagtas Baltazar, tinaguriang ama ng panulaang Pilipino. Si Francisco Balagtas Baltazar ay ang mag-aral ni Jose de la Cruz, kaya ang may ibang katawagan din sa kanya yung Prinsipe ng Makata, dahil yung guro niya ay hari ng Makata at maring hinango ang pagbansa sa kanya ng Prinsipe ng Makata dahil hari ng Makata ang kanyang guro. Manunulat ng awit at korido. Bago tayo dumako sa sunod na impormasyon, ano yung isang obrang maestra ni Francisco? Kenneth? Mahusay. Ayon kay Kenneth ay isang obra maestra ni Francisco ay magkatang Florante at Laura. At alam niyo ba ang unang pamagat ng Florante at Laura? Ito ang pinagdaanang buhay ni Florante at Laura sa kaharian ng Albania. Ngunit naiba ang tulang ito sa karaniwang romansang metrikal dahil matutungayan dito ang panlipo ng realidad o social reality dahil ginamit nito bilang alegorya ng protesta. Alam nyo yung nakatali si Florante sa nakagapo sa puno, may simbolismo yun. Yun ang wala siyang kalayaan na ginamit sa plesa. Yun ang ibig sabihin ng alegorya. May nakatagong kahulugan o nakakubli. Ngayon, lumako naman tayo sa panahon ng propaganda, taong 1872 hanggang 1896, at himagsikan taong 1896 hanggang 1900. Dahil sa patuloy na pang-aapi at pang-alipusta ng mga dayuhan, ay nagising na mulat ang mga mata ng mga Pilipino, lalo na yaong nakapag-aral sa tunay na kalagayan ng bansa noon. Mga Makata ay nagpahayag na pagnanais na magkaroon ng pagbabago. Ang mga tulutod ng kanilang tula ay sumisigaw ng damdaming nasyonalismo. Sa panahon ito naman, ay nanguna sa mga makabayang Pilipino na sumulat ng mga akdang patula ay sina Andres Bonifacio, Jose Rizal, at Marcelo H. de Pilar. Ngayon, dumako naman tayo sa panahon ng Amerikano taong 1900 hanggang 1943. Sa panahon ito, napagtibay ang Komisyong Pilipino ng Batas bilang 292 o tinatawag na Batas Sedisyon. Ang nasabing batas ay maituturing na pinakamasamang batas na inaipasa sa Pilipinas dahil pinagbabawal ito ang pagsalita at pagsusulat na anumang magtataguyod sa kasarinlan ng Pilipinas. At sumikat naman dito ang Liwayway Magazine at nakalathala ang iba't ibang tula sa panahon ng Amerikano. Panahon ng Hapon, 1942 hanggang 1945. Panahon ng Hapon, umabot sila ng 4 na taon sa ating bansa. Tinawag na gintong panahon ng panitikang Pilipino ang panahon na ito. Bakit nga ba tinawag ito ng gintong panahon ng panitikang Pilipino? Sapagkat ang mga manunulat ay malayang nagamit ng mga Pilipino ang sariling wika. Sa panahong ito, ipinagbawal ang paggamit ng wikang Ingles. Maikli, ngunit malaman ang kaisipan. Maikli ay nangangahulugang hindi mahaba o komplikado ang paraan ng pagpapahayag. Malaman ay nagpapahiwatig na sa kabila ng pagiging maikli, taglay nito ang bigat ng impormasyon, damdamin o aral na nais iparating. Sa madaling salita, ito ay isang uri ng pagpapahayag na diretso at simple, ngunit nag-iiwan ng malalim na epekto o kaalaman sa nakikinig o nagbabasa.
kasabay na lumabas ang Haiku ng Hapon at ang pagkabuhay muli ng Tanaga na dati ng tula ng Pilipinas sa panahon ng pre-colonial. Panahon ng Kalayaan, 1945 hanggang 1950. Ang mga manunulat ng tula sa panahong ito ay malayang nakapagsulat ng anumang paksa na kanilang naisin. Nangangahulugang sa kasalukuyang panahon, ang mga manunulat ng tula ay may kalayaan sa pagpili ng kanilang mga tema. Wala silang mga restriction o limitasyon. Kaya maaaring isulat nila ang kanilang mga damdamin, karanasan, pananaw at opinyon tungkol sa kahit anong bagay, personal, social o iba pang aspekto ng buhay. Ang pahayag ay nagpapahiwatig na ang sining ng pagtula ay naging mas bukas at demokratiko. At ngayon naman, upang masuka na itong panibagong halaman, magkakaroon tayo ng pagsusulit. At bago yun, kumuha kayo ng isang 4 na papel. At narito ang panito. Tapos na ba sa pagsagot? Okay, kung tapos na, ito na yung ating iwawasto. Okay, magbalitan lamang sa inyong katabi. Okay, tapos na ba ang lahat sa pagwawasto ng mga papel? Okay, maaari nyo na itong ibalik sa may-ari. Okay, sino nakakuha ng 10 puntos? 9, 8. Wow, halos lahat nakakuha ng mataas na puntos. Kaya bigyan ng mosquito club ang sarili. Para sa ating takdang aralin, kayo ay magsalisik ng mga manunulat sa bawat panahon na hindi nabanggit kanina. Ito ay isusulat sa isang buong papel. Nakuha ka, class? May katulungan ka ba, class? Kung wala na,